Light of darkness. YouTube. Lodi, mga rep, mga brother, sister, ano pa bang tawag dyan. Ito si John Bernie para sa panibagong tutorial na bagong tutorial na mapapakinggan niya. Kasi audio tutorial to. Kaya mapapakinggan. Nasaan ba yung tubo? Ano ba yung pinagsasabi ko panggulo? Anyways, ito ay pagtuturo kung paano gamitin ang voiceover. That is basic navigation, basic turning on and off, at kung ano pang basic dyan. Basta intro lang mga men. At speaking of intro, hindi natin kakalimutan i-subscribe ang ating channel. Hit yung notification bell para updated ka sa mga videos na kami i-upload. Simulan natin. FaceTime. So bago natin ituro kung paano mag-turn on ng voiceover, palalahanan ko muna kayo na by default, syempre off yan, di ba? Maraming mga paraan kung paano siya i-on. Isa na dito ang paggamit sa tinatawag natin accessibility shortcut. Pero di ko muna ituturo yan. Pero yan ang gagamitin ko mamaya pag turn on kasi mahirap. Wala akong kasama dito. Mag-isa lang ako. Wala makapag-on na sighted. Pero kung meron kang kasama dyan na sighted, siyempre, puntahan mo ang settings, scroll ka pababa, hanapin mo ang accessibility, at sa pinakataas makalagay dyan ang voiceover. I-tap nyo yan, syempre, tapos i-on nyo siya. Kung meron malalabas na notification o mapaalala, halimbawa, sasabihin nyo na di ito ginagamit o wala kaming kinalaman, ganun. Ganyan. Basta, mahaba yan English. Tapos di ko memoryado. Kung meron malalabas na ganyan, syempre, hit nyo lang yung continue or okay. At meron pang isa, which is ang back tap, which is available sa iOS 14. Pwede nyo siyang i-set yung back tap nyo kung ano mang gusto nyo. Halimbawa, voiceover yun nga. Merong gesture dyan na itatap mo na lang yung likod ng cellphone mo. Double tap or triple tap. In my case, naka triple tap yung voiceover ko. I-demonstrate ko rin yan mamaya.
At isa pang halimbawa o paraan ay paggamit kay Siri. Sabihin nyo lang, turn on voiceover. At oo na siya. Pero di ko siya ma-demonstrate dahil sa bagal ng internet at wala akong internet at walang signal. So gagamitin natin ang dalawang sinabi ko kanina, which is ang accessibility shortcut at back tab. So gagawin natin ang ating una, which is ang accessibility shortcut. At bago ko rin makalimutan, syempre, iset nyo muna ang inyong accessibility shortcut to voiceover. Head to settings, scroll down, hanapin nyo yung accessibility. Tapos scroll down sa pinakababa, pinakaibaba, pinakailalim, at kung ano-ano pa yan. Hanapin nyo yung accessibility shortcut. Tapos i-select nyo ang voiceover. Tapos triple tap nyo lang yung home button. At automatic na siyang mag-on. So gagawin na natin si triple tap home button. Ito. Yan. Mabilis siya. So ang gagawin na naman natin, bagalin ko muna siya. Kasi masyado siya mabilis, hindi na siya maintindihan. Lalo na sa mga newbie na nababalak o nais matuto mag-voiceover. Yan. Turn off natin ulit. Voiceover off. On natin via accessibility shortcut. Press triple tap ang home button. Voiceover on. Sa Voice pag-off, memos. Card ganun din. overlay. Full screen. Voiceover off. Ganun. Yan lang. Voiceover on. Voice memos. Card overlay. Full screen. Dimmed. Screen Ulitin curtain natin. on. Voiceover off. Ngayon gagamitin na natin ang back tab. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina, ito ay available for iOS 14. Tap nyo lang yung likod ng cellphone nyo. Triple tap. Sa akin, triple tap. Pero pwede nyo siyang gawing double tap. Pero yun nga, double tap na sa akin. Hindi. Triple tap pala. Sorry. Nagkamali lang. Parang ewan. So, ito. Ito siya. Voiceover on. Voice memos. Card overlay. Turn off. Full screen. Dimmed. Screen. Voiceover off. Turn on. Voiceover on. Voice Turn memos. Card overlay. Voiceover off. And turn on ulit. Voiceover on. Voice memos. So, Card ito overlay. muna Full screen. para sa Dimmed. Screen curtain on. Part 1 ng ating tutorial. Turning on and turning off voiceover. Kung nagustuhan niyo ito ang video na ito, hit the like button. Siyempre, kagaya na sinasabi ko kanina, subscribe at ang notification bell. Peace.